Lumabas na sa ospital ang sanggol na hindi matukoy ang kasarian. Lumapit po sa GMA Kapuso Foundation ang ina para maisailalim siya sa pagsusuri. Tutulungan po natin siya. Nakatutok si Maki Pulido. Di matutumbasa ng ligaya ni Trisha dahil naiuwi na niya mula sa ospital ang kanyang anghel. Walang komplikasyon sa kalusugan ng sanggol, hindi tulad ng ibang kaso ng ambiguous genitalia o di matiyak na kasarian na nagkaka-impeksyon sa dugo. Pero naawa pa rin si Trisha sa kanyang panganay. Nag-aalala siyang sa paglaki ng sanggol, posibleng tuksuhin ng mga kalaro kung hindi malaman ngayon pa lang ang kanyang kasarian. Siyempre, pag lumaki siya, tuksuhin siya. Ano ka ba talaga? Ganyan-ganyan. Siyempre, kailangan ngayon pa lang, dapat malaman ko na yung gender niya. Walang pera si Trisha para sa mga mamahaling test na makakapagsabi kung babae ba o lalaki ang dugong nananalaytay sa sanggol. Ito pa naman ang pagbabasihan kung paano niya palalakihin si baby. Kaya lumapit siya sa GMA Kapuso Foundation at hindi naman siya nabigo. Batay dun sa pangangailangan ng bata, pwedeng matulong ng GMA Kapuso Foundation yung test na kakailanganin para ma-determine yung sa gender. At the same time, pwede rin namin siya mailapit sa isang espesyalista na contact na rin ng GMA Kapuso Foundation. At kung may ilang mga items pambata na kailangan siya. Nagpapasalamat po ako sa GMA Kapuso Foundation kasi matutulungan nila yung baby ko sa medication. Hindi madali ang susuungin ni Trisha para sa kanyang anak. Pero malaking bagay sa kanyang malamang may tumutulong sa kanyang tuldukan ng tanong tungkol sa kasarian ng kanyang anghel. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Walang tigil na ulan ang naging dahilan upang bahain ang maraming lugar sa Surigao del Sur. Pero hindi lamang po doon, dahil maging ang karatig nitong lalawigan, ang Agusan del Sur, nakaranas din ng malawakang pagbaha na inabot na ng 1 linggo. Ang GMA Kapuso Foundation agarang nagtungo sa 2 lalawigan para maghatid ng tulong. Kung sa inyong paggising ay nais mong manaog upang silayan ang ganda ng iyong bakuran, hindi mo yan magagawa ngayon kung sa Agusan del Sur ka nakatira. Ang mga silong panay tubig ang natatanaw ng mga bukirin. Ngayon, isang malaking lawa na. O dati pong palayan. Opo. Dito, palayan. Nalulubog ng tubig. Taon-taon kong bahain ang Agusan del Sur. Catch basin ito ng mga tubig na nagmumula sa Surigao at mga kalapit na ilog. Pag-harvest ng sinasaka ng mga tao, pag dumating yung baha, umpisa naman sila ng mangingisda. Wala namang magagawa ang mga tao dito kung hindi sila maghanap buhay tulad ng pangingisda, wala silang makakain. Dama ng GMA Kapuso Foundation ang hirap ng buhay na dinaranas ng mga mamamayan dito. Kaya't agad tayo nagtungo doon upang magdala ng kanilang pantawid gutom. Walang ibang paraan upang makarating ang ating tulong kung hindi ang mamangka. Salamat sa Kapuso Foundation. Samantala sa Surigao del Sur, tinawid natin ang ilog upang makapaghatid ng tulong. Isang barangay dito ang ilang araw nang nakakaranas ng gutom. Sa 4 na araw na yun, dahil ang lalim ng tubig, wala hong pagkain ng tao kasi walang araw, walang mabilhan, walang tatawid, natatakot dahil ang bilis ang agos ng tubig, ang bilis, ang lakas eh. Baka sa mga mukha ng mga taga Mercedes, ang pagod at gutom dala ng nagdaang baha. Ngunit gayon na lang din ang kanilang saya sa ating pagdating. At sa ating pag-alis, sana nadaman nila na tayo ay hindi nakakalimot at naway makapag-umpisa na silang muli sa kanilang mga buhay. Sa isang positibong paningin, ang mga kalamidad ay pagkakataon sa bawat isa na maipakita ang ating angking kabutihang loob at maging tagapaghatid ng pag-asa. Sa mga nasalanta sa Caraga Region, dalangin namin ang inyong pagbangon. Bukas naman po, nakadagdag tumulak ang GMA Kapuso Foundation sa Eastern at Northern Samar. Kasalukuyan rin pong dumaranas ng pagbaha ang 2 probinsya
Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, maaari kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito ng donation sa bangko o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Hindi man niya may pangakong titigil na sa paninigarilyo. Pag-exercise naman ang New Year's resolution ni Pangulong Noynoy Aquino at kamakailan. Sinimulan niya nito, kaya naman pati yung mga PSG niya napasabak din sa pagbibisikleta. Yan ang tinutukan ni Michael Fahati. Ito raw ang bagong pastime ng Pangulo at paraan na rin daw ng pag-ehersisyo. Biking. Kuha ito ng Radio TV Malacanang o RTVM kay Pangulong Noynoy Aquino habang nagbibisikleta sa loob ng Malacanang. At ang mga nakatalagang PSG niya, nakaraniwang nakabarong, mga biking body na rin niya at naka-biking attire pa na sumusunod sa Pangulo. Sa video, makikita ang makailang ikot ng Pangulo sa loob ng compound ng palasyo. Nadahan-dahan lamang ang takbo at parang batang nang ini-enjoy lamang ang pagbibisikleta at sariwang hangin. Ayon sa Pangulo, bahagi ng kanyang New Year's resolution na mag-exercise siya. Mahalaga ang kalusugan ng isang Pangulo, di lamang sa pansariling kapakanan kundi maging sa kapakanan ng bansa't gobyerno. Nakasaad nga ito sa konstitusyon na dapat ay sa publiko ang tunay na kalagayan at kalusugan ng isang Pangulo para masiguro ang kakayahan niyang pamunuan ng bansa. Pero hindi lang si Pangulong Aquino ang presidente nating nagpakita ng pagiging health conscious. Sino nga ba ang tatalo kay dating Pangulong Ramos? Kilala sa pagiging athletic at dating sundalo. Kahit na may edad na, yakang-yaka ni FBR ang pagsiswimming at jogging. Aktibo rin si dating Pangulo at ngayoy Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Bukod sa pastime niyang pag-golf, sa kuhang ito, ilang beses mang sumemplang. Di siya napigilang subukan ang pagsasurfing. Si dating Pangulong Erat naman na may iniintang problema at sakit sa tuhod, hindi rin nagpatalo sa mga kuhang ito na nagsha-shadowboxing. Wala namang napabalita pang sakit o karamdaman si Pinoy. Ang naging issue lamang sa kanya mula nung kampanya ay ang paninigarilyo na medyo nabawasan na daw mula nang maging Pangulo. Ainam na rin na nakikita natin ng Pangulo na imbis na baril, manibela na ngayon ang hawak. May balita nga na isang espesyal na tao ang nagregalo sa kanya ng bisikletang ito. Kaya naengganyo ang Pangulo na mag-ehersisyo. I really don't know. I really don't know who gave him the bike. Kahit nasa loob lamang ng Palasyo Moronda ang presidente, mukhang mabuti at effective itong hakbang ng Pangulo sa kanyang kalusugan. Sa mga close-up na kuha nga na ito, maaaring totoo ang kasabihan, no pain, no gain. Michael Fahati, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Kahit maulan, dinagsa pa rin ang concert ng Pinay singing sensation na si Charis sa isang amusement park kahapon. Natanong din si Charis kung kailan ba siya muling mapapanood sa US TV musical na Glee. Alamin natin sa chika ni Nelson Canlas. Maraming tagahanga ang nangamba kung matutuloy pa ang special show ni Charis sa Enchanted Kingdom kahapon dahil sa pag-ulan. Pero sa pagdating ng international singing sensation, gumanda na ang panahon at nagtuloy-tuloy ang kanyang activity sa theme park. Malugod siyang tinanggap sa kanyang mini press con. Sinagot niya ang ilang tanong tungkol sa pagbalik niya sa Glee. Tulad po ng dati, hindi po ako pwedeng magsabi ng exact date, but I think masasabi ko lang po syempre, abangan na lang po natin. Pero lagi ko naman po sinasabi na pabalik po ako. At ready na raw siyang gumawa ng pelikula dito sa Pilipinas. Siguro, for change, gusto ko pong itry horror film. Ay, sa States! Sa States! Po? Yan ang hindi ko pa nasabihin. Yaman din, pero open po ako sa mga acting movies. Bago mag-concert, nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na kamustahin ang singer. How was your Christmas? How was your Christmas? Okay naman, masaya naman. Kahit basa ang mga upuan, punong-puno naman ang outdoor venue kung saan nag-concert si Charis. Ay, yung kukunin ko, dapat yung... Ay, ano ba? Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na magpa-singing contest sa audience.
Nanghihingi naman ng paumanhin si Charis dahil madalian ng kanyang 2-day stay sa Pilipinas para sa ilang commitment at pag-celebrate ng birthday ng kanyang ina. 8:30 kagabi, biyaheng LA na si Charis kung saan mayroon siyang show kasama ang mentor na si David Foster. Mula sa Santa Rosa, Laguna, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.